unang Korinto, 1 Corinthians chapter 13 verses 4 and 7 sa Tagalog version. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita na aming pagbubulay-bulayan. Mangusap ka po sa amin, nakikinig po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Nagagalak po akong kasama ko kayo ngayong umaga. Ayan, isang pribilehiyo po na isang pribilehiyo po na muling makapagsalita sa inyong sa biyaya ng Panginoon ngayong umaga. Pwede bang lingunin natin yung ating katabit, sabihin natin, natutuwa akong kasama kita ngayong umaga sa pagsamba sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito pong buwan ng February ay pagbibigay ng diin sa tinatawag na celebration na pagbibigay ng diin sa pagmamahalan, no? At majority ng mga bansa sa buong mundo ay binibigyan ng diin ito, no? At kung saan ay iba't ibang expression o demonstration ng pag-ibig upang laging mapaniriwa o hindi makalimutan kasi maaring busy na sa trabaho or hindi na nagiging habit yung bagamat yung iba kanya-kanya ng language ng demonstration ng love. Pero kapag buwan ng February ay binibigyan ng emphasis o emphasize ang demonstration ng pag-ibig. Sa ating mga Kristiyano, ang prinsipyo ng pagdiriwang ng araw ng pagbibigay ng diin sa araw ng mga puso ay binibigyan ng diin yung greatest love ng ating Panginoong Diyos, no? Kaya in principle, sa ating mga Kristiyano, araw-araw, araw ng pag-ibig. Amen? Linggo-linggo, araw ng pag-ibig. Buwan-buwan, araw ng pag-ibig. Buwan-buwan, araw ng pag-ibig. Taon-taon ay binibigyan ng diin yung tinatawag na demonstration ng pag-ibig ng Diyos. Na the greatest love nga po ay ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya nga, laging din pinapaalala sa atin na tayo ay hindi nagpapatronize kay Saint Valentine, no? Sapagkat yung kanyang demonstration na ipinakita ay hindi kayang tumbasan yung demonstration na ipinakita ng Diyos sa atin, na pinadama niya sa atin. Na kung saan ay ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang pagmamahal, yung agape love, no? Isang magandang bagay din na kung saan sa tuwing darating yung buwan ng February ay binibigyan din yung agape love within eros love, yung romantic love, yung erotic love, no? Pero lagi pa rin nangingibabaw yung tinatawag na agape love. At binibigyan din na yung agape love within the phileo love, no? Yung brotherly love, sapagkat laging binibigyan din na mas mainam yung agape love. Dahil doon sa phileo love ay possible na maranasan yung tinatawag na conditional love. I love you because of. Pero pag binigyan ng diin yung agape love, I love you in spite of. Yan, so yun yung ating binibigyan ng diin. At sapagkat tinuturo na ba nakasulatan na laging i-cultivate, pag-ibayuhin yung kung paanong ang relasyon mo sa Diyos, ay lalo bang pag-ibayuhin yung relasyon mo sa iyong kapareha. At lalo pang pag-ibayuhin yung relasyon mo sa iyong kapatid sa pananampalataya o kapwa. At lalo pang pag-ibayuhin yung iyong relasyon mo sa iyong Diyos. Amen? Kaya itong buwan ng February ay binibigyan natin diin yung tinatawag na pag-iibigan. At ang pinanggagalingan ng ating pagpapamalas ng ating pag-ibig ay yung pag-ibig ng Diyos. Amen? So yun yung ating pong binibigyan ng diin. Ito pong unang Korinto chapter 13 verses 4 to 7, sikat po ito kapag may ikinakasal. Tama? Laging nababasa ito. At kapag
month ng February ay nababanggit din ito. Nababasa din ito, no? Pero nung binanggit ito ni Pablo during that time, ay hindi tungkol sa senaryo o sa setting ng romantic love o nung parang setting ng kasalan o nung parang setting ng romance. Bagkus ang setting nito ay pag-rebuke, pagtutuwid, pagtuturo. Ganun yung setting niya, yung setup niya ng diwa niya, yung klima ng kanyang pagbibigay ng diin about 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Sapagkat kung titignan mo yung background ng unang mga mananampalataya sa mga taga-Korinto, sila po ay mga gifted. Sila ay maraming biyaya financially and spiritually. Masisipag sila sa gawain sa paglilingkod sa Panginoon. Sila ay spiritually active, pero may problema sila sa isa't isa. May relational conflict. Maraming mayayabang. May kaya, no? May kaya. Kayabangan. Maraming may kaya. Maraming may kayabangan. At ang mabigat nito, binibigyan ng diin na sa kanilang, kahit na sila spiritually gifted, maraming pagpapala, masipag sa gawain, ipinapakita ng kailang attitude, ng kailang behavior sa isa't isa na sila ay immature. Yun yung binigyan ng diin ni Santiago nung sumulat siya sa mga mananampalataya. Na itong binigyan din, itong 11 tribes na ito, yung 11 life group na ito, o cell group na ito, 11 small group na ito, na nagkakalat, wala silang malayang pagtitipon ng isahan. Bakit? Under persecution eh. Biruin mong hirap ng kanilang kalagayan, sila'y persecuted, ang sitwasyon nila napakahirap, nagtatago sila, kanya-kanya silang grupo, kaya nung sumulat si Santiago, basahin mo to, pagkatapos mabasa ng isang grupo, isasalin sa kabila, 11 grupo yun. Ang problema, ganun na nga ang sitwasyon nila. May problema pa sila nagkakagatan. Sila nagkakaroon ng problema. Chapter 1, makikita nyo, mabibigyan nyo ng pansin doon. Chapter 2, mabibigyan ng pansin doon, yung tatawag na kung totoong Kristiyano, na dapat nagtutulungan. Kung merong relasyon kay Kristo, dapat bubukal yung gift of the Holy Spirit, yung fruit of the Holy Spirit. Which yung pag-ibig, pagmamalasakit. Kung merong relasyon kay Kristo, ang magtutulak sa kanyang paglilingkod ay tulak ng pag-ibig. Yung wangis ni Kristo ang makikita. Bagamat hindi sinasabing perfect, yung tinatawag na under process. So yun yung binibigyan ni Santiago sa kanyang pagsulat na ito na nga yung sitwasyon natin, ito na nga, marami na nga tayong problema, pero bakit ganun? Tayo hindi tayo nagtutulungan. Hindi tayo nagpapalakasan. Bagkus nagkakagatan tayo. Kaya sabi ganun sa chapter 4 teka muna, yung labi mo, nagagamit sa pagpupuri sa Panginoon, pero pagkatapos magpuri, yung labi mo nagagamit sa hindi magandang panalita. Hindi ko alam kung ang tinutukoy ni Santiago doon ay chismoso o chismosa. Ay, pares lang yun, ano? Para sa lalaki at babae lang. Ano? So si Pablo, ganun din yung kanyang diwa ng pagbibigay ng diin sa unang Korinto. Bakit? Kasi sa chapter 1, binigyan ng diin, ang problema sa kanila, may kanya-kanya silang grupo. Ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Pedro, mayroon pang ang self-righteous, basta kami, kay Kristo kami. Mayroong diwa ng ganun no? Kaya chapter 1 pa lang, pinag-uusapan na. Tapos, yung iba naman, chapter 1 to 3, meron silang mas mataas na kaalaman. Kasi cosmopolitan church ang Korinto Maunlad na church. Maunlad na kalagayan. May mga pinag-aralan. Maaaring theologically, marami silang pinag-aralan. Kaya yung iba, pinagyayabang nila yung kanilang kaalaman.
Kaya yung iba, sabi nila, wala akong pakialam sa inyo, basta sa akin. Chapter 8, yung tinatawag na freedom, yung tinatawag na liberal, wala akong pakialam. Basta ako, para sa akin ito, hindi ito masama. Hindi ito kasalanan sa harapan ng Diyos. Binibigyan ng diin ni Pablo na maging sensitive ka sa iyong kapatid na nagpapasimula sa pananampalataya na ang ginagawa mo ay nai-stumble yung kapatid mo dahil sa iyong theological liberation o liberal theology. Pero kung may pag-ibig ka sa iyong kapwa, i-consider mo siya. Yun yung binibigyan ni diin ni Pablo. Kung ikaw ay may pag-ibig at concern ka sa iyong kapatid nagpapasimula sa pananampalataya, sumusunod kay Kristo, kahit na mataas ang iyong kaalaman at marami kang mga bagay na i-consider, ang lagi mong inuuna ay hindi ang iyong sarili, kundi ang iyong kapatid. Doon sa chapter 5, ang problema kung bakit nire-rebuke ni Paul ay ang problema nila yung tinatawag na sa chapter 5 yung issue ng immorality. Na kung saan yung anak kinakasama niya yung asawa ng kanyang tatay. Ang problema, hindi lang yung kasalanan na yun eh. Ang problema, sa loob ng Korinto, hindi pinapansin yung kasalanan na yun. Tinotolerate at para bang nasa espiritu, pero ang ipinagmamalaki pa yung ganong sitwasyon. Kaya, pumasok si Pablo doon sa unang Korinto chapter 13, hindi sa setting ng romance, kundi sa setting ng pagtutuwid, pag-i-rebuke. Tapos sa chapter 6, kung titignan niyo yung issue doon, maliit lang na bagay. Kumbaga, paano ba tawag ng pambarangay lang? Pambarangay lang. Kasi ang kultura kasi under the Roman Empire ng kultura, usong-uso doon yung demandahan. At ang mabigat, kaya nila ginagawa yun, kaya sila nagdidemanda, hindi para maghanap ng katarungan eh. Ang problema, kaya sila nagdidemandahan para ipahiya una yung kanyang kapwa. Pangalawa, kaya sila nagdidemanda para tumaas yung kanyang status sa social na kalagayan. Ganun yung mga katwiran, na kaya sila nagdidemanda para malagay sa magandang kalagayan. Maganda yung image niya sa kapaligiran. Hindi doon sa tunay na genuine na paghahanap ng katarungan eh. At ang pangit, sa Korinto, maliit lang na bagay na pwedeng pag-usapan sa loob ng iglesia, inilalabas nila kasi nga gusto nilang mataas yung kanilang sarili. Kasi nga merong kaya eh. May kaya, may kayabangan. Yun ang binibigyan ng diin. Tapos pagdating sa chapter 11, yung mga mayayaman, nagbabaon ng maraming pagkain, nagbabaon ng maraming katas ng ubas, kaya 9:00 pa lang na umaga, lasing na. At yung mga mahihirap, kahit na marami silang pagkain, yung mga mahihirap, pinahayaan nilang kumain ng konti, samantalang sila sobra-sobra yung pagkain. Kaya ang pinag-uusapan ni Pablo doon, yung pagtrato nyo during the Lord's Supper, hindi okay. Bakit? Kasi kayo hindi okay. Ang relasyon nyo sa isa't isa eh. Kaya sabi niya, dapat maging maayos ang manner ng inyong pagdiriwang ng Lord's Supper. Na ang unang-una niyang tinutukoy ay yung relational manner. Tapos pagdating sa chapter 13 at chapter 12 to 14, payabangan sila ng spiritual gifts. Yung tinatawag na spiritual superiority. Yung feeling niya, self-righteous siya, mas spiritual siya. Bakit? Kasi may spiritual gifts ako eh. Kaya sabi ni Pablo sa chapter 13, binigyan niyang diin, sige, kahit marami kang spiritual gifts, kung wala ka naman pag-ibig, walang saysay. Kung meron ka mang kaalaman, walang saysay. Kung meron ka mang ganyang mga bagay, walang saysay. Parang batingaw na umaalingaw-ngaw. No? Wala, basag na lata ang tono. Walang saysay. Parang sinasabi niya in opposite,
Kung wala ka mang spiritual gift, pero nag-i-emphasize naman na binibigyan din yung tinatawag na Christ-likeness, yung pag-ibig, yung fruit of the Holy Spirit, which is, yun yung mahalaga eh. Yun yung problema sa mga phenomenon eh, sa mga charismatic and Pentecostal phenomenon. Yun ang naging problema. Kaya lumabas sa kanila na kapag nakapakinig sila ng isang pastor na hindi dynamic ang preacher, sasabihin nila, hindi anointed yung pastor. May judgment. Nagpo-promote ng panguhusga doon sa kapwa na dapat hindi. Tapos kapag, hindi, itong church na ito, wala dito ang Holy Spirit kasi solemn ang pag-aawitan eh. Himnaryo. Kabanal-banalan. Pero kabanalan naman ang pinaawit. Pero sasabihin walang Holy Spirit dito. O di sabihin, feeling nila, self-righteous, feeling nila, spiritual superiority. Mas spiritual kami. Diba? Kaya yun yung sinasabi ni Paul. Kung totoong merong Holy Spirit, may gift of the Holy Spirit, unang-unang magmamanifest yung fruit of the Holy Spirit. Kung may gift ka, praise the Lord. Kung wala siya, respeto. Respeto dahil bumubukal yung tinatawag na pag-ibig. So, ano yung mga dapat ang sangkapanan ng pag-ibig na binigyan diin ni Paul? Sabi niya, ito yung mga talento at kaloob na spiritual. Dapat isinasagawa ng driven by love. Ang pag-ibig na yun ay hindi pag-ibig ng sanlibutan, kundi yung pag-ibig ng Diyos na greatest love, which is agape love. Dapat yung pagtrato sa kapwa, driven by love. Kaya ang problema sa Korinto, gifted sila but relationally broken. Mapapansin mo, chapter 12, diniscuss ni Paul yung spiritual gifts. Tapos sa chapter 14, tinalakay niya yung tongues and prophecy. Binigyan ng diin yun. Tapos, nasa middle yung chapter 13. O sige, meron kayong spiritual gifts. O sige, pinag-uusapan niyo yung tongues. Pero yung sa gitna, binded, dapat tali ng pag-ibig. Gagawin mo with love. Pag walang love, walang saysay. Kasi pwedeng mag-promote ng yabang like spiritual superiority. Yung mga taga-Korinto, obsessed sila sa spiritual gifts and power. Kasi nga, may kaya Yun yung motibo Mas itaas yung sarili, hindi yung Diyos. Ang dapat ay ang isang ebidensya na may relasyon kay Kristo, may fruit of the Holy Spirit, nagmamatured. Hindi one click, but on the process ng maturity. Haba ng introduction, Introduction pa lang pala yun. Akala ko nagsasermon Introduction pa lang pala, Lumabag sa rules ng homiletics, Okay. Ang pamagat po natin ay pag-ibig sa matibay na relasyon. Yun yung ating bibigyan ng din. Pag-ibig sa matibay na relasyon. Sabi po sa John chapter 3 verse 18, mga anak, huwag kayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Ulitin ko po, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. So ang pag-ibig ay nasa ating ikinikilos, pero paano ba natin ito isasabuhay? Paano natin mamahalin ng ating kapwa? Mayroong mga kapwa na impossible people, Nung mga nakaraan, na itatalakay natin dito yung mga impossible people, yung taong mahirap spellingin. Diba? Yung taong napakahirap pakisamahan. Makikita mo yan sa trabaho, sa komunidad, makikita mo yan sa eskwelahan.
Pwede ba yan makita sa loob ng pamilya? Pwede, no? Pero pwede ba yan makita sa loob ng church? Of course. Di ba? No, nasa loob din ng church, ano? At kapag wag ka nang tumingin sa iyong katabi o sa likod o sa harapan, tignan mo na lang yung sarili mo. Tignan mo, Brother Joji, mahirap ka rin pakisamahan. 22 taon na akong pinagtsatsagaan ng asawa ko. Salamat sa asawa ko at 22 taon niya ng pinagtitiisan, ano? At minamahal yung aking mga kahinaan, ngunit nandun ang pagtutuwid at panalangin at pagtulong na mapagtagumpayan ng kahinaan. At binibigyan ng kalakasan yung kalakasan. No? Pinopromote ang kalakasan. So, paano ba natin mamahalin ng ating kapwa? Napapahaba na ako ng sermon. Ano? So, sino ba ang magsasabi ng tamang pag-ibig? Ang sanlibutan ba? Kapag ang sanlibutan ng ating pinuntahan, sigurado ang sasabihin niyan, kukonsintihin yung mga mali. Katulad ng nangyayari ngayon sa issue ng LGBTQ, no? Kahit ang church ngayon ay nangungonsinti na sa sitwasyon. No? At nakakalungkot maging sa Methodist world ay binibigyan diin na ito na kung saan ay pwedeng ang homosexual ay magsermon, manguna sa isang iglesia. Hindi lamang sila professing LGBTQ member, bagkus ay practicing. Pero mo no? Hindi lang sila tahasang nagsasalitang I am gay, I am lesbian, I am a pastor. And hindi lamang yun, nagsasabing yun, kundi nagpa-practice pa sila at hinahayaan yun sa loob ng. Kung dahil sasabi na, itong pag-ibig mahal pa rin daw sila ng Diyos Kapag ganun yung ating pamantayan ay kapag sa mundong ito, ganun ang magiging kaisipan natin. So, ang anumang mga pinagbabawal na relasyon ay kapag sanlibutan nagsabi, sasabihin natin ito ang pag-ibig. Pero hindi. Hindi ito ang pamantayan ng Diyos na batay sa norms ng sanlibutan. No? Hindi dapat ang sanlibutan na nagtuturo sa atin ng standard ng ating pamumuhay. Hindi dapat sanlibutan na nagtuturo sa atin ng standard ng pagmamahal na dapat nating isabuhay. Ang Biblia, ang Diyos, ang kanyang salita ang dapat na naglalagay sa atin ng tamang pamumuhay, standard ng pamumuhay. 1 Timothy chapter 3 verses 15 to 16, no? Ng ating pamumuhay. Doon sa aking binasa, sabi ganun sa 1 Corinto chapter 13 verses 4 to 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagtaas man, hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Isang bagay na makikita natin sa mga talatang ito, ang pag-ibig ay naglalaan ng panahon. No? Ang pag-ibig ay matyaga. Ito yung tinatawag na pinagtsatsagaan mo yung katabi mo kahit na napakainit ng kanyang provocation. Na kinokontrol mo, bunga ng banal na espiritu, ang iyong sarili na nagpapakumbaba ka at nagpapamalas ka ng iyong pag-ibig sa iyong kapwa. In-illustrate dito yung isang thermos na napakainit na kaya mong hawakan kahit na sobrang init. Ang hirap, no? Ang hirap, ano? Yung thermos na isang mainit na mug na kahit napakainit ay kaya mong pinagtitiisan mo, pinipilit mo siyang mahawakan yung mug na yun. Yun yung sabing gano'n na tatawag na long-tempered, no? Na hindi ka nag-retaliate kahit na nandoon yung tatawag na provocation. Yun yung problema, no? May mga kanya-kanyang grupo. Siguro, i-picture nyo sa isipan nyo, kanya-kanyang grupo, asaran siguro sila, no? Siguro maraming bully. Kasi pwede sabihin, mas magaling si Apollos. Kasi si Apollos, orador yun .
Pag sinabing orador sa panahon nila, talagang magaling magsalita. Si Pedro naman, maraming spiritual gifts. Sasabihin, ay, mas malapit kami sa Diyos. Bakit? Ang daming spiritual gifts ito. Biruin mo, tama ba yan? Anino pa lang? Gumagaling na. Mas eto, malapit sa Diyos. Kesa kay Apollos, magaling lang siyang magsalita. Pero si Pedro, anino pa lang, gagaling na. Ang daming miracles. Siguro may mga ganunan sila kung ipipicture natin. Kung ilalagay natin sa 21st century church yung Corinto, yung setup nila, lalagay natin sa ating panahon, lalo sa Filipino context, ano ko patay? Ano? Lalo sa mga Pilipino. Yun nga lang regionalistic eh. Yung regionalism. Di ba? Yun na lang sa mga probinsya natin eh. Minsan meron tayong may mga kaya eh, no? Di ba? May mga kaya, no? So, yun yung sitwasyon na kung saan merong division, tapos maliit na bagay, imbis na pag-usapan, ilalabas sa labas ng iglesia. Namamayan ng tao, no? Kaya, sabi ni Paul, binigyan niyang diin yung pag-ibig. Ang pag-ibig ay matyaga. Love is patience. Pwede bang tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, salamat sa iyong pagtsatsaga. Diba? Diba? Nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nagkakamali at naghihintay ng pagbabago ng kapwa. No? Sa church po, mga kapatid sa church, lagi natin babasahin yung ating kapatid, yung ating katabi, yung ating kapatid sa pananampalataya, na merong invisible karatula yan sa dibdib. Ano yung nakalagay sa kanyang karatula sa dibdib? Ang nakalagay dyan yung tinatawag na, be patient with me because God is not finished with me yet. Be patient with me because God is not finished with me yet. Hindi pa tapos yung Diyos sa pagbabago sa akin. Under process pa rin ako hanggang ngayon. Kaya pwede ba, habaan mo pa yung pasensya? Amen? Pwede ba habaan mo pa yung pasensya? Kasi nasa process ako ng sanctification, nasa process ako ng maturity. Sinusuko ko araw-araw yung buhay ko sa Panginoon. Sinusuko ko araw-araw yung kahinaan ko sa Panginoon. Kung masama yung ugali ko, isinusuko ko ito araw-araw. Pwede bang habaan mo yung pasensya mo? Di ba? Lakas na ang lakas ang amen. Pangalawa, di ba, ang pag-ibig ay may pagmalasakit. Sabing ganon, ang pag-ibig ay at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi pa magmataas, hindi maggaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. No? Sabi ni Paul, ang pag-ibig magandang loob. Bakit? Ang issue, di ba? Yung binigyan niyang diin ang pag-ibig, hindi mainggitin. Bagkus magandang loob. Kasi kanya-kanyang spiritual gifts pahayabangan sa spiritual gifts So yung iba naiinggit, ay, meron kang speaking in tongues, sana meron din ako. Ay, meron kang gifts na ganyan, ay sana meron din ako. Ang tawag pa nila doon banal na pagkainggit. Holy envy, no? Meron pang justification, banal na pagkainggit. Ay, ang aking nararamdaman ay banal na pagkainggit sa iyo, kapatid. Yan, ganun mga justification para lamang maisabihin na yung aking pagkainggit, hindi pagkainggit katulad sa libutan na hindi ako, na parang malungkot ako kasi ikaw lang ang merong ganyang kalagayan ng pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon, spiritual gifts, at ako wala. Pero dapat ang ugali, kapag umuunlad yung kapatid, kapag umuunlad sa paglilingkod, praise the Lord. Kapatid, praise the Lord, nabibless ako sa iyo. Nabibless ako sa iyong paglago. Hindi yung,
Ay, lumalago siya. Ako hindi eh. Ano? Nakukuha po ba natin mga kapatid, no? Sa problema, yung mga taga-Korinto, ang lagi nilang, kaya sinabing ganun yung makasarili, magaspang ang pag-ugali. Kasi lagi nilang dinidemand yung kanilang karapatan eh. Asking lagi yung rights ko. Dapat yung pag-ibig na bumubukal, bunga ng Banal Espiritu at galing kay Kristo, ano ba pwede kong maipaglingkod sa'yo? Yeah? Hindi yung, ba't ako na lang lagi nagdadala ng ulam at yung iba hindi? Di ba? Tingnan mo isang example, classic example. Si Ma'am Petong, hindi nag-ireklamo yan kung bakit lagi yan may Sharon. Di ba, no? Hindi nag-ireklamo yan. Hindi niya sinasabi kay Janet, bakit lagi lang akong binibigyan mo? Narinig mo ba yun? Hindi, no? Hindi niya sinasabi. Di ba? Di ba? I mean, parang hindi okay yung example ko, no? Binibiro natin si Kuya Petong. Pero ang binibigay natin din, di ba? Hindi yung, kasi pag nag-demand tayo, nag-expect tayo, pagmumulan siya ng lungkot eh. Pagmumulan siya ng ano eh. Pero sa prinsipyo ng pag-ibig na binibigyan ni Pablo, kapatid, ano bang pwede kong maipaglingkod? Amen? Pangatlo, ayan, matatapos na, no? Ang pag-ibig ay mapagbigay at panatag. Sabi nga, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sama-sama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang sanlibutan ay nagtuturo ng scratch my back and I will scratch yours. No, yun yung tatawag na I love you because of. Pero ang tinuturo ng pag-ibig ng Diyos, I love you in spite of. Ang isang maganda o healthy environment ay yung pagmamahal na laging nagbibigay. Less ang demands and expectation, less din ang frustration and disappointments. Panatag dahil nagtitiwala at nagtsatsaga. Sa aking pagtatapos, wow, natapos na, no? Ang pangarap ni Jesus ay gumawa ng isang environment na healthy ang pag-ibig sa ating bagong panahon. Na pagtatagumpayan ng kasalanan laman dahil nagpapasakop kay Jesus. Nawa ay maka-impluwensya tayo ng isang environment na tunay ng pag-ibig ang naghahari. Amen? Ang spiritually matured na iglesia ay hindi nadidefine sa kanyang giftedness, pagiging active sa mga gawain. But nadidefine siya sa tinatawag na Christ-like love. Kaya dapat ang lagi nating tanong ay, kapag ako titignan mo, nakikita ba yung kaningningan ni Kristo? Amen? Nakikita mo ba yung kaningningan ni Kristo? No, sa buhay, no? Nawa, tayo bilang isang Kristiyano, bilang iglesia, hindi tayo makilala sa talented tayo, magaganda yung program natin, may karisma tayo sa mga tao. Hindi lamang doon. Bagkus ang bigyan ng diin, makilala tayo dahil tayo iglesyang nagpapamalas ng pag-ibig ni Kristo. Amen? Sa unang Korinto chapter 13, ang binibigyan diin ay maipakita yung portrait of Christ sa pamamagitan ng mga mananampalataya. At yung gift, a fruit of the Holy Spirit. Sabi nga, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Tayo pong lahat ay tumayo. Aming Ama, kami po ay humihingi ng tawad sa amin pong pagkakasala sapagkat nagkukulang kami, Panginoon, sa pagpapamalas ng pag-ibig na dapat na umiral sa aming buhay. Na ang tulak ay nagmumula sa iyo. Na ang tulak ay paghahari ng banal na Espiritu sa aming buhay. Humingi kami ng tawad kung pinaghahari namin ang aming sarili, ang aming karapatan, ang aming
ugali na dapat na hindi nagahari sa amin. Bagkus, ang dapat na nagahari sa amin na yan, pag-uugaling turo ni Kristo. Panginoon, tulungan mo kami. Patuloy kaming lumago sa pagkakilala kay Jesus. Patuloy kaming maging kawangis ni Jesus at maipamalas namin, hindi lamang sa buwan ng February, ang pag-ibig na nais mo, Panginoon, sa lahat ng tao, kundi sa bawat pagkakataon, habang kami naghihintay sa muling pagparito ni Jesus, ay maipamalas namin ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng aming pamumuhay. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong salita, pagpalain mo sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.